Annyeong guys! For today's recipe, gawa tayo ng patjuk. Isa tong Korean dish na gawa sa red bean and sticky rice. So basically para siyang lugaw. Tara gawin na natin. So ito nga pala yung red beans mga guys. Kakaiba siya kumpara sa kidney beans kasi yung kidney beans medyo malalaki yun. Ito medyo mas maliit sa kidney beans. Dito sa Korea karaniwan makikita ito sa mga tinapay, pinapalaman. Sa mga pastries, ganon. Minsan hinahalo rin sa kanin kasama sa pagsaing. So mag-pressure cook lang tayo ng mga 2 cups nito. Mga 15 minutes lang hanggang sa lumambot siya kasi pipinuhin natin to o dudurugin natin later. Tapos magre-ready na rin ako dito ng 200 grams na sticky rice. I-food process lang natin siya ng pinong-pino hanggang sa maging flour siya. So sa atin walang pinagkaiba to sa palitaw, sa ginataang bilo-bilo, di ba ganito rin paggawa nun. Kahit puto bongbong ganito rin yung paggawa nung parang rice niya tapos lalagyan lang ng ubi color, di ba? Magtatabi ako ng konti para pampalapot natin later. Maglalagay lang ako ng asin and then maglalagay din tayo ng mainit na tubig para gumawa ng dough. Lagay lang tayo ng pakonti-konti para hindi masyadong basa yung ating dough. Just enough lang para makagawa tayo ng mga balls. I-knead lang natin and then set aside natin for few minutes. Tapos i-balls na natin. Yung laki depende sa inyo kung gaano yung kalaki gusto ninyo. Pero mas maganda kung medyo maliit lang, yung katamtaman. Parang bilo-bilo nga, ganun. Tapos papakuluan na natin. Mga 15 minutes hanggang sa lumutang siya. Pag lumutang siya, luto na yon. Tapos ibabad lang natin siya sa malamig na tubig para hindi siya magdikit-dikit at saka maging firm siya. Tapos ito na yung ating pinalambot na red beans. Dudurugin ko lang siya dito sa may strainer tapos sasalain natin. Ayan, so meron na tayong base para sa ating lugaw. So malasang-malasa na yan kasi dinurog natin yung beans. Maglalagay lang tayo ng asin to taste at saka konting asukal lang para balance lang siya. Kasi yung dish na to hindi naman talaga siya matamis. So pakuluan lang natin yan tapos maglagay na tayo ng ating slurry, yung tinabi natin kanina na rice flour. So actually mga guys, pwede natin gawan to ng Pinoy twist, di ba? Pwede nyo lagyan ng gatato or ng gatas, parang champurado style, ganon. Tapos gawin nating matamis, so para siya na siyang bilo-bilo, di ba? Kasi kung ganitong luto lang, parang tingin ko hindi magugustuhan to ng mga Pinoy kasi pag ganito tingin natin matamis di ba? Dito sa Korea, isang beses sa isang taon, meron silang tinatawag na Dongji. Yun yung araw na kumakain halos lahat ng Korean nito. Kasi maganda daw to kumain para pangtanggal ng mga bad spirit. So yun yung tradition ng Korean. At kaya naman nga gumawa ako nito. Siyempre masarap to kasabay kinakain ng kimchi. And meron nga rin akong ginawang kimchi dito. Ginawa ko pa to nung kimjang namin sa family. So ayun guys, I hope may natutunan na naman kayo sa video natin ngayon. And kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, share, and subscribe to my channel. At kung gusto nyo pang matuto ng mga ibang recipe, mga techniques, mga Korean dish, please follow for more. Annyeong!